base naman sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayong minomonitor na cloud clusters. Ito po ay intertropical convergence zone at hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na may mabubuo diyang low pressure area sa linggong ito. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Para naman sa mga naglalayag nating kababayan, for the next few days, banayad na taas ng mga karagatan sa may West Philippine Sea, Sulu Sea, and Moro Gulf, habang katamtaman naman ng taas dito sa may Pacific Ocean as well as the extreme northern Luzon. Sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, asahan pa rin ang maulap na kalangitan umaga pa lamang dito po sa may areas ng Zamboanga Peninsula sa may southern portion, kabilang ng Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Basilan at sa paligid pa ng Moro Gulf sa may Soc-Sargen. Samantala, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na itong palibot po ng Moro Gulf at aasahan na rin yung minsan maulap na kalangitan sa may Davao Region and Surigao del Sur. Pagsapit po yan ng hapon dahil yan sa easterlies na siyang sinasamahan din ng mga pulong ulan or pagkidlat, pagkulog. Sa kabilang banda naman sa Visayas, asahan pa rin ng fair weather conditions. Ibig sabihin, magiging maaraw for most of the mornings up until afternoon sa malaking bahagi ng Visayas. And then pagsapit ng gabi, minsan makulimlim, lalo na sa may northern Samar and eastern Samar, na siyang sinasamahan lamang din po ng mga localized thunderstorms. Ganyan din po sa may western side, kabilang na ang Negros Provinces and Panay Island. Sa ating mga kababayan po dito sa malaking bahagi ng Palawan, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan umaga pa lamang at mataas na rin po ang tsansa ng mga pulupulong ulan, dulot yan ng easterlies. Asahan pa rin po epekto ng easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean sa malaking bahagi ng Luzon. Ibig sabihin po niyan, bahagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan sa umaga sa malaking bahagi nito. Meron lamang mga cloudiness sa may bahagi po ng Bicol Region, Calabarzon at parte pa ng Mimaropa, habang fair weather conditions sa umaga sa malaking bahagi ng Northern, Central Luzon as well as Metro Manila. Pero pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim na ang malaking bahagi ng Luzon. So ibig sabihin po, possible na yung mga pagulan at mga thunderstorms, lalo na dito sa may areas po ng Cagayan Valley, Cordillera Region, mga kalapit na lugar sa may Ilocos Region and Central Luzon, at maging dito sa Metro Manila, possible ang mga pag-uulan. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. And for the next 3 days sa Visayas, mas kakaunti po yung mga magiging pag-ulan natin from Tuesday up until Thursday. Asahan pa rin ang madalas maaraw na panahon at ibig sabihin yan magiging mainit at palinsangan pa rin po lalo na sa tanghali dahil pa rin yan sa easterlies at may chance pa rin ng mga pulupulong ulan lalo na sa may eastern Visayas. Sa ating mga kababayan sa Metro Cebu, temperatures from 27 up to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, possible pa rin ang mga localized thunderstorms or pulupulong mga pag-ulan sa malaking bahagi din po ng Central Luzon and Calabarzon dahil yan sa mamasamas ang hangin po ng easterlies kumpara nitong nagdaang Abril. So ibig sabihin po mas madalas sa mga localized thunderstorms. Pagdating sa may Cordillera Region, yung mga paulan is more influenced by the shear line at pinakamaapektuhan sa Cordillera Region ang Apayao and Kalinga provinces. Habang dito pa rin sa Bicol Region, mananatiling halos magkakatulad pa rin po yung weather conditions. Bahagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan with some isolated rain showers. Sa Metro Manila, temperatura natin or air temperature sa tanghali, posibleng umakyat pa rin sa 34 degrees Celsius. Up to 46 degrees Celsius na heat index dito po sa may parting Ilawag, Ilocos Norte, followed by 45 degrees of heat index sa tanghali bago umulan sa may areas po ng Isabela and Cagayan at 44 degrees naman sa natitirang bahagi po ng Ilocos Region.
At manghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, wala pa rin tayong inaasahang tuloy-tuloy at palalakas ng mga pag-ulan. More on mga localized thunderstorms po, yung mga saglit lamang na pagkidlat pagkulog lalo na sa hapon hanggang sa gabi. At pinakamaapektuhan pa rin po yung paligid ng Moro Gulf, itong Zamboanga Peninsula, madalas sa mga pag-ulan dyan. Gayon din sa may Bangsamoro Region, Ensok Sargen, Lanao del Norte, Lanao del Sur. Possible yung mga pulupulong ulan lalo na sa hapon, kaya't mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at magiging mainit pa rin sa mga syudad sa Mindanao. Temperature naman natin sa Metro Davao mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Paalala pa rin sa ating mga kababayan na may dangerous levels of heat indices, uminom po ng maraming tubig or stay hydrated at lagi magdala ng pananggalang sa init gaya po ng payong at sombrero at iwasang magbilad sa araw simula po alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para iwas heat stroke. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!